Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Born on the wrong end of the race, she was a dreamer. And a little schemer. A nutty mutt living a dog's life. But when he'd hear the bell for school, one day he says, I'll take a chance. Raises reach for a pair of in pants. a glance, school becomes his favorite pastime. I have buried a bone for the last time. I wanna be a boy. He's over just being Rover. I gotta be a boy. Just what's gonna be a boy. Turns out he's a regular Einstein, and Leonard is treading a fine line. Why can't I be a normal kid like any other? Now, Doodlebug, listen to Mother. I wanna be a boy. I hate dogs. He's a I shark. gotta be a boy. Powerpuff's gonna be a boy. I do not wish to be a dog. Now this Bowser's ready for trousers. I gotta be a boy. You're pathetic. His nose is wet, but you can't bet. His teacher's pet is gonna be a boy. Yes! Sabi nila, ang pagiging pinakamagaling ay isang gumagalaw na target. Kahit gaano pa kahusay ang isang tao sa isang bagay, laging may isang mas magaling sa kanya na handang agawin sa kanya ang titulong yon. At kung minsan, hindi siya ang taong inaasahan mo. Bagong lutong mashed potatoes na lumalangoy sa gravy. Meron pa bang ibang pagkaing magkasama na masasarap pa sa bagong lutong mashed potatoes na may honey? O mashed potatoes na may fructose o dextrose o maltose? O kung ano pang toast dyan? Tingin ko, wala. Hindi na naman siya gumawa ng butas sa mashed potatoes. Baka hindi siya bihasa sa sining ng paglalagay ng gravy. Hindi yun. Galit siya sa akin. Lagi siyang naghihintay na matapos ako bago niya ilabas yung enchiladas. Anong ginagawa niyo? Ano pa, hindi nag-ahagis ng mga baraha? Ayun. Uy, alam kong larong to. Ang kailangan sa larong to, ihagis mo ang baseball guard malapit sa gitna ng bilog. Gusto ko maglaro. May mga baraha ka ba? Okay, sunod ka kay Teddy. At yun na ang hagis si Teddy, ang ace. Outside, sunod ka na. Helper man. Ang layo, sablay. Si Taylor the player ang sunod. At si Taylor the player nagwagi ng mga baraha. Gusto ko din ng palayaw. Hindi pwedeng, basta mo nalang hingin yun. Kailangan maging magaling ka muna, tulad namin. Kung hindi ako mabibigyan ng palayaw, edi ayaw ko nang makipaglaro. Okay, edi wag. Di naman namin problema kung di ka magaling. Scott, gusto mo sumali? Di na muna. Sasama ako kay Leonard magtanghalian. Gumagaling ka na. Hindi lumabas ng kwarto yun. Kahit mag-practice pa ako, hindi ako magiging magaling. Palpak kasi ako eh. Huwag mong sabihin yan, Bunky. Magaling ka naman sa maraming bagay eh. Tulad ng ano? Magaling ka sa pagiging amo ko. Ikaw ang pinakamagaling na amo sa lahat. Ako lang naman ang naging amo mo. Kung gano'n na magiging usapan, sige, pwede na rin yun. Ewan ko, pero masasabi ko lang, kung magiging magaling ka sa anumang bagay, matuwa ka na lang at hindi yun dito sa larong barahan na to. At bakit naman, Aber? Masama ang magsugal. Dahil kapag nagsugal ka, siguradong mawawalan ka ng salawal. Ang totoo, hindi naman pagsusugal yung nilalaro namin sa school. Hindi pagkakataon ang kailangan, kundi purong kakayanan. Ipapakita ko sa iyo kung paano maghagis ng mga bara, Lenny. Ang importante dyan ay yung palming. At giling mula sa ilalim ng deck. Binabato niya lang ang baseball cards. Ano namang may tutulong niyan? Wala lang. Gusto ko lang ipagyabang sa inyo ang kaya ko. Sining din ang pagbabaraha. Talaga lang ha, sining, please. Isang kakayahan siguro, pero sining? Hindi ako sangayon. Tingnan mo tong binuo kong House of Cards. Excuse me. Paano mo nagawa yun? Bibigyan kita ng clue. Tingnan mo ang paa ko. Anong meron ka na wala ako? Sabon? Hinlalaki. Mas maganda ang hagis mo kapag wala kang hinlalaki. Hindi naman nakakapagtaka yun. Masyado kasing ipinagmamalaki ninyong mga tao yang taliwas na palawit sa sulok ng mga kamay ninyo. Ayan, ipiti mo sa gitna ng mga daliri mo ng ganito. Ganyan. Ngayon, pababa dapat ang pitik ng pulso habang pinakakawalan mo.
hinagis mo bago yung pitik. Masyadong maraming dapat tandaan. Tingnan ko kung mapapasimple ko ang paliwanag ko. I'll teach you how to toss the cards with lots of skill now. The secret, Leonard, is in the wrist motion. A little bit of spin as it leaves the hands now. You'll get cards to sail across the ocean. The way I hold the card is important to see. Remember that the thumb is the enemy. The best way is to hold the cards with fingers 2 and 3. Like this. You gotta hold the card right. Not too loose, not too tight. No, wait, that's close. Like that. Don't let your thumbs hold you back. As Lana throws the cards, I'll explain how it works now. Salamat, Mr. Jolly. Talaga bang kailangan ko pakinggan ang kalokohan to? Ang bugso ng hangin na pumipigil sa barahan na bumagsak sa lupa. Ayos natututo ako ng physics sa isang alagang aso. Based on principles we cannot see, the air flows over surfaces steadily. It's based on the work of Bernoulli. Bernoulli? Sino naman ang mokong na yun? Bernoulli, who the heck is that guy? Bernoulli, who the heck is that guy? A smart guy back in 1738 who found that all air flows at a certain rate. Tahimik! Tahimik! Hindi ako makapag-concentrate! Wow, Leonard's really getting good now. Wow, Leonard's really getting good now. Bukas ipapakita ko sa lahat na ako pinakamagaling na tagahagis ng baraha. It's gonna be a boy. Yes! Ito ay isang Roman amphitheater. Ang paraan ng paggawa dito ay karaniwan sa panahon ngayon. Dahil pabilog ang mga arko sa itaas, nakikita natin na pantay-pantay ang nagiging pikat nito sa lahat ng mga column. Kita mo, pinapayag ko ang sarili ko. Walang pinagkaiba to sa pagpinta o paglilok o pagdikit ng seashell para maging cute na pangregalo. Siguro nga tama ka. Sige, check nga natin ang mga support column na yan. Ang sama mo! Sinadya mong gawin yon! Wala akong magagawa. Mali-mali talaga ako. Ayos! Gusto ko uling makapaglaro. 2 baraha lang, tapos agad to. Di ako pa kasi siguro dyan, mga Ginoo. Binigyan ko si Leonard ng ilang tips, kaya humanda kayong mapahanga. Wow, Scott, ayos napahanga nga ako. Oo nga, Leonard, kahit paano tumama sa lupa yung baraha mo. Anong nangyari? Dapat pitik pero naikot ko. Hindi na mauulit yon. Dapat, dahil isa na lang ang natitira nating baraha. Paano niya nagawa yun? Parang pinitik niya eh. May pagpitik ng naganap, nakita ko. Ang itatawag namin sa'yo, the Flipper. Leonard, the Flipper Helper Man. Ano to? Hindi naman siguro kayo naghahagis ng mga baseball cards. Hindi nga ba? Hindi po, nag-aano lang kami. Pumipili kami ng team para sa dodgeball. Opo, yun na nga. Gumawa pa nga kami ng statistical analysis at lumalabas na yung ini-mini-mini mo ay nakadepende lang kung kanino ka magsisimula. Mas patas ang ganitong paraan. Talaga lang, ha? Parang naghahagis ng baraha ang tingin ko sa ginagawa nyo kanina eh. Hindi naman sa sinasabi ko may alam ako tungkol sa ganung bagay, ha? Ako lang naman, ang pinakamagaling na maghagis ng baraha nung kapanahunan ko. Kita nyo, nandiyan si Crosby. Crosby the Cardman. Wow. Crosby? Sobrang sikat kasi ni Bing nung panahon yon. Bing? Bing? Di ba flavor ng ice cream yun? Kalimutan nyo na nga. Balik tayo. Tulad ng minumuni-muni ko, game ako. Masyado kang magaling eh. Hindi ka namin matatalo. Oo nga. Tama sila. Masyado ako magaling. Kaya kinailangan kong gumawa ng paraan. Ganito na lang. Total tama kayo sa galing ko, kahit kailan walang makakatalo sa akin sa karaniwang laro. Ihahagis ko ang mga baraha ko mula doon sa pinakataas. Doon! Kahit ikaw hindi ganun kagaling, hindi siya mananalo kung mula dun. Alam kong magiging mahirap para sa akin ang tansyahin ng hangin, pero makikipagsapalaran ako dahil hinihintay
naghihintay ako ng pinaka-cute na babae sa school malapit dun sa puno ng robles. At kapag sumablay ako, hindi siya papayag na makipag-steady sa akin. At hindi na kami makakapag-first kiss. Kadiri, nakakasuka! Limot nyo bang mga 4th grade pa lang kami? Okay, gagawin ko na. Wow, ang galing nun ah! Ha, sabi ko sa inyo akong pinakamagaling. At yun ang araw na nalaman kong tinadhana akong mamuno sa mga bata bilang isang principal. At hanggang sa araw na to, wala pang nakakatalo sa akin. At hindi pa pinapanganak ang makakatalo sa akin. Pinanganak na si Leonard. Tama ba ang rinig ko? Hindi ko sinasabing may naganap na hagisan ng baraha. Pero kung nagkaroon man, at hindi ko sinasabing nagkaroon nga, kung lang. Eh di siguradong natalo na lahat ni Leonard. Kasama na kayo dun. Nagpapatawa ka ba? Ako ang pinakamagaling at di na mababago yun kahit kailan. Sayang at walang paraan para mapatunayan yon. Maliban na lang, kung maglalaban kayo. Nakasad sa ika-27-13 artikulo, ika-4 na paragraph pang 8 linya ng school regulations, pinagbabawal ang principal na makipagkompetensya sa mga estudyante sa kahit anong klase ng laro na gumagamit ng bola, puck, o playing cards. Naiintindihan po namin. Natural lang na matakot. Takot? Ano bang pinagsasasabi niyo dyan? Para sa inyong kaalaman, hindi ako natatakot. Sayang, hindi natin malalaman kung nagsasabi nga kayo ng totoo o hindi. Nagsasabi ako ng totoo. Sige na nga, pwede siguro nating ipagpalagay na merong malaking pagkakaiba ang mga baseball card kumpara sa mga playing card. Kung ganon, ayos na. Dahil malaki naman ang kumpiyansa ninyo sa sarili ninyo, gawin natin mas maganda. Pag nanalo si Leonard, madadagdagan ng 10 minutes ng recess namin buong linggo. Ayos ba yun? Gusto ko yun. Okay din sa akin yun. Pero kapag akong nanalo, doble ang homework nyo buong taon. Masyado. Parang ayoko na. Ayoko nga ng ganyan. Huwag kang pumayag pag natalo ako, pag-iinitan ako ng buong school. Salamat ha, Leonard. Magaling, Leonard. Ay, pampagulo ko talaga kahit kailan. Maaari. Pero paano kapag nanalo ka? Sige, game! Tingnan natin. Maganda sigurong gamitin ko ang aking swerteng 63 Yankee outfielder. Ha! Gitnang-gitna! Maging leksyon sana yan sa'yo na wag na makikipagkompetensya sa teacher ng mga teacher. Sino nang sunod? Yan na si The Flipper! Nasa campus The na po. Flipper. Nandito. O sige, sino na gusto maglaro? Wala na sa aming may barahang natitira. Napanalunan mo na lahat. Ibalik mo sa amin kahit ilan lang para makapaglaro kami. Ayoko nga, napanalunan ko to. Ako ang the best. Oo, at dahil sa swerte, walang kahit sino mang nakakapagpatalsik ng baraha palabas ng bilog. Kaya ko! Di ba, Scott? Siguro ang tamang sabihin, Teka, kung maglaban kaya si Scott at Leonard sa baraha? Oo, ikaw ang nagturo sa kanya, hindi ba? Siguradong kaya mo siyang talunin kahit na nakagapos pa sa likod mo ang mga kamay mo. Kaya mong bawiin ang mga baraha namin. Ano? Lalaban ako kay Leonard? Nako, hindi pwede yun. Masyado siyang magaling. Kahit hindi siya sinuwerte nun, siguradong mananalo pa rin siya kay Strickler. Sinuwerte? Kahit ikaw hindi ka naniniwala sa husay ko? Leonard, kasi tingnan mo, mas tamang sabihin na batay sa simpleng high school physics at tanggap sa karamihang mga prinsipyo ng meteorology na walang sino man ang makakasadya ng ganong tira. Meron, dahil ako ang the best. Gusto ko malaman ng lahat yun. Kung ayaw niyo maniwala, labanan niyo ako nang masubukan niyo. Ano ka ba, kaibigan? Ayokong gawin to sa'yo. Takot si Scott! Para siyang sisiu! Quack, quack, quack! Bibi ang ginagaya mo. Pero ayos lang, naintindihan namin. Gusto mong makipaglaban, ha? Sige, doon sa park. 3:00 ng hapon. Yay! Sa bilis kong mababawi ang barahan ng lahat,
May oras pa tayong lahat na gumawa ng assignment bago maghapunan. O sige, pwede rin hindi. Dapat sana gagawa ko ng China shop, pero naisip kong gumawa na lang ng exact scale replica ng Eiffel Tower, La Tour Eiffel. Siyempre, nasa Paris ang original nito at gawa ito sa purong wrought iron. Dinisenyo ito at ginawa ng French civil engineer na si Alexandre Gustave Eiffel para sa Paris World's Fair noong 1889 sa Paris. Nasusobrahan ka na sa kasasama sa asong batang yun, pero napahanga mo ko. Talaga? Pinagmamalaki ko yan. Ang sarap na mailabas ang nararamdaman ko. Palagi daw malakas ang hangin sa Paris. Wag! Itigil mo yan! Tama na! Sa pagkakataong to, hindi na aksidente. Di mo na ako maloloko, pretty boy helperman. Sinira mo ang sining ko. Ha? Akala ko pa hindi sining ang paglalaro ng baraha. Ikaw nagsabi nun. Pero iba to. May nilika ako gamit ang mga baraang to. Ako din naman mga Royal Flush, Full House. Ibahin mo to! Hindi mo to makukumpara dyan dahil nilika ko ang mga to. Pinapasaya ako ng mga sining ko at dahil sinira mo na ang mga gawa ko, hindi ko na may papayag ang sarili ko. Sumasaya ako pag nakikita ko nasisira ang mga yan. Yun ang sining ko. Matutulog muna ako. Nakakapagod ipahayag ang sarili ko eh. Hindi sining ang pagwasak sa sining! Dude, nasa na sila? Aris, hindi na ito sakop ng paaralan. Naparito ako para panoorin si Scott Ledready na mabawi ang 63 Yankee outfielder ko. Ilang oras pa lang ang lumilipas pero namimiss ko na siya. Baka naman naduwag na sila. Ngayon hindi ko na mababawi ang baraha ko. Sandali! Tingnan nyo doon! Siya na ba yung The Flipper? Ang macho naman niya. Nag-workout ba siya? Siyempre, mas astig sana kung mas marami akong baraha. Ikaw ang unang maghagis. Bakit hindi ikaw ang unang maghagis? Dahil ako ang unang nagsabi na ikaw ang mauna. Ah, ganun. Paano kung ako ang huling maghahagis? Natural na mauna ang unang maghagis kaysa sa huling maghagis. Rules kaya yun. Tignan natin. Siguro, gagamitin ko yung Lucky 63 Yankee outfielder. Ang baby ko. Talunin mo yan. Sinuwerte ka lang. Hindi ko na uulitin. Ang sabi ko, hindi yan swerte. Wow! Ang galing! Nakita niyo yun? Tabla. Ako ang mauuna sa pagkakataong to. Pasensya na, Bunky. Ayokong gawin mukha kang kawawa, pero wala akong magawa eh. Sinwerte ka lang. Panoorin mo to. Astig, ang galing nun ah! Pambihira. Hindi ako makapaniwala. Sa bumilib ako eh. Aaminin ko, magaling yung paghagis mo sa barahang yun. Ito na ang pinakamagandang nagawa mo. Salamat! Yan ang Empire State Building. Halos puro baraha na gawa sa matigas sa papel ang ginamit ko dyan. Ilang baraha ang ginamit mo? Ah, naku, hindi ko na nabilang sa dami eh. Bakit mo naman naitanong? Wala naman. Sabi
ko, halos puro bara ang ginamit ko, diba? Nakalimutan ko yata sabihin, gumamit ako ng anvil. Si Leonard ang pinakamagaling. Sabihin mo nga uli yun. Ayoko nga. Ba't ka ba nagkakaganyan? Makipagkamay ka na. Ano nga yun, Scott? Inaamin mong hindi ka magaling na player para magpakintab ng sapatos ko? Okay, suko na ako. Bakit? Dahil ako ang pinakamagaling? Mag-sorry ka. Mag-sorry ako? Ano? Ba't ko sasabihin yun? Hindi mo dapat tinatrato ng ganyan ng mga tao. Malaki ang pagkakaiba kung sasabihin mong ako ang panalo kumpara sa talo na ng lahat. Hindi sapat na may kakayahan ka lang para matawag na pinakamagaling. Dapat mapagpakumbaba ka rin. Dapat may paramdam mo sa mga naging kakumpetensya mo na masaya sila dahil lumaban sila. Nakuha mo nga mga barahan nila, pero hindi ang respeto. Tama ka nga. Bakit mo binabalik ang mga baraha, dude? Nanalo ka naman ng pata sa laban. Hindi ko gusto ang mga yan. Hindi ko ginawa to para sa baraha. Alam kong hindi niyo sasabihin na ako ang pinakamatalino o gawing captain ng kickball team. Pero kahit isang beses lang, gusto kong marinig na may magsabing ako ang pinakamagaling sa isang bagay. Pero tama si Scott. Paano niyo sasabihin na magaling ako kung naiinis lang kayo sa akin? Sinira ko lang ang laro. Pasensya na. Ibang klaseng bata lang ang makakagawa ng ginawa niya. Siya nga talaga ang pinakamagaling. Balang araw makukwento natin sa mga anak natin na nakita natin maglaro si The Flipper. Pero totoo rin na hindi nga siya ang pinakamatalino sa klase. Oo nga, at kahit kailan hindi siya magiging team captain. Di man lang nila hinintay na makaalis ako ng parke? Hindi ko malilimutan ang araw na nakita ko si Leonard Helperman na umalis habang palubog na ang araw. Gaya ng iba na nakitang naka-home run si Babe Ruth o naka-steal ng base si Ty Cobb. Naging saksi rin ako sa makasaysayang pangyayari. Kahit na magaling ako sa paghagis ng mga baraha, nung araw na yon nakita ko si Mr. Helperman na nilampasan ang kakayahan ko. Pinanood ko siyang gawin ng isang bagay na hindi ko kaya. Pinanood ko siyang maging pinakamagaling.